Nagpanting ang tenga ng kalihim ng DPWH sa pahayag ni Curly Discaya na tila sila pa ang ninanakawan dahil sa ipinasosoli umanong pera para maging state witness. Umalma rin ang Assistant Ombudsman. At nakatutok si Joseph Moro. Sa Senate Blue Ribbon Committee hearing kahapon, sinabi ng kontraktor na si Pacifico Curly Discaya na parang sila pa umano ang ninanakawan ng umano'y hiningi ng gobyerno na magbalik sila ng pera o mag-restitute para maging state witness. Itinanggi na ng Department of Justice ang pasaring sa tanungang ito sa pagdinig. Kung magkano po ang i-restitute po muna namin. Ano sabi nila? Magkano daw? Ako po, hindi ko po masabi kung magkano po. Kasi para sa akin po, parang kami po ang nanakawan. Parang ibig sabihin, parang modern day na pagnanakaw. Tila nagpanting naman ang tenga ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon sa sinabi ni Discaya. Medyo makapal din naman talaga ang mukha nitong si Curly Discaya. Kitang-kita namin lahat ang ebidensya laban sa kanila. Tapos ang lakas pa ng loob na magsabi, sila pa ang ninakawan. Kalokohan din ang turing ng Assistant Ombudsman sa pahayag ni Discaya. Hindi aniya pangingikil kundi pananagutan ang pagbabalik ng pera ng taong bayan. Nang mawala raw ang pera para sa flood control, pondo pati kaligtasan ng mga Pilipino ang nawala. Hininga namin ng pahayag ang kampo ni Discaya pero no comment na anila sila. Ang ilang sangkot sa anomalya tulad ni dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo, mga DPWH engineer na sina Gerard Opulencia at Henry Alcantara at contractor na si Sally Santos, aabot na sa 316 million pesos ang mga isinoling pera sa Department of Justice. Nasa 1.5 billion pesos daw ang inaasahan ng DOJ na ibabalik ng 4. Nagsuko na rin dati ng 2 luxury vehicle ang isa sa kinasuhan na si dating DPWH Assistant District Engineer Bryce Hernandez sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ang Anti-Money Laundering Council o AMLC nakakuha na ng 15 na mga freeze orders sa mga ari-arian ng mga umano'y sangkot sa anomalya at ang halaga ng mga frozen assets aabot na sa halos 23 billion pesos. Sakop nito ang lampas 700 mga individual at lampas 500 na mga entities tulad ng mga construction companies. Kapag naka-freeze ang assets, hindi ito pwedeng galawin ng mga may-ari nito. Higit 14 billion pesos nito ang laman ng lampas 6,000 mga bank accounts. Nasa 5 bilyong pisong air assets, lampas 2 bilyong pisong halaga ng mga real estate properties, pati na iba pang mga investments, sasakyan, insurance at mga e-wallet accounts. Ayon sa AMLC, pagkatapos ng 6 na buwan, maaari na itong maghain ng kaso para sa forfeiture para tuluyan na itong mabawi ng gobyerno. Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras.